May kaibigan ka ba na nalugi dahil sa maling investment? Yung tipong, akala ko sigurado. Akala ko kikita na ako. Akala ko safe pero hindi pala. Maraming Pilipino ang nalulugi, not because they don't have money, but because they didn't ask the right questions before investing. Kaya sa video na ito, I'll share with you 10 essential questions that can save you from a bad investment. Whether you're a first-time investor or someone looking to diversify, these questions will surely guide you to make wiser investment decisions. Hello mga ka-RFF, this is Morgan De Guzman from Ramper Financials. Welcome back to our channel. In this video, I'll share with you 10 important questions you should ask yourself before making any investment decision. Because here's the truth, hindi lang naman pera ang kailangan natin para makapag-invest. Dapat may tamang kaalaman din tayo, malinaw na objective at realistic expectations. Kailangan aligned ang investment sa'yo, hindi lang sa budget mo, but also with your goals and your values. So if you are planning to invest, pause ka muna sandali, dahan-dahan muna. Ask yourself this 10 question first. So simulan na natin. Unang question, para saan ba itong investment na ito? This is a very simple question but a very important one. Sa dami ko ng clients na nakausap, alam nyo, karamihan sa kanila ay hindi alam ang purpose ng investment nila. Ang kadalasan nakukuha kong sagot when I ask my clients this question, wala pa sa ngayon eh, gusto ko lang talagang mag-invest. Or di kaya naman, wala eh, gusto ko lang talagang palaguin yung pera ko. Di ba sobrang simpleng tanong, pero kadalasan ang hirap sagutin. Every investment should have a purpose. Every investment should be goal-based. Hindi pwedeng basta-basta lang na gusto kong kumita ng pera. It has to be more than that. Ask yourself, para ba to sa retirement? Pang tuition ng anak mo in the next 5 years? Or pwede rin pang travel mo the next summer? Or baka naman pang down payment sa isang property na gusto mo o gusto mong bumili ng kotse. Diba? Yan yung mga example. Kapag malinaw ang purpose, mas madali mong mapipili kung anong investment ang bagay sa'yo. Bakit ito importante? Kasi hindi lahat ng investment ay created as equal. Each one has different risk and returns, time frame, and liquidity. Kapag mali ang match between your goal and your investment, kahit okay pa yan, mali pa rin ang kakalabasan kung mismatch. For example, pang tuition ng anak mo, papasok siya in the next 2 years. Gusto mong palaguin yung pera, kaya medyo nakapasok ka sa aggressive investment. Sa kasamaang palad, nalugi yung investment mo. E paano na yung pang tuition ng anak mo? Mismatch, di ba? Kaya importante na bawat investment ay goal-based para clear at maimamatch mo sa tamang investment. Second question, naiintindihan ko ba talaga kung paano ito kumikita? Aminin natin, marami sa atin ang pumapasok sa investment dahil narinig lang natin sa kaibigan natin, nakita lang natin sa internet, o dahil malaki daw ang kita. Pero alam naman natin, ang tanong dito, alam mo ba talaga kung paano ito gumagana? Or mas malala, alam mo ba kung saan pumupunta yung pera mo kapag nag-invest ka? Kung ang explanation ng investment ay masyadong magulo o too good to be true, magdahan-dahan ka muna. Isa yan sa mga red flag. Sa totoo lang, kaya sobrang dami ang nai-scam sa Pilipinas ay dahil hindi nila naiintindihan kung paano gumagana yung produkto o dahil nahihingkayat sila sa malalaking kita. Importante na naintindihan mo ng mabuti or at least yung general information lang bago ka pumasok. So ask yourself, paano ba ito kumikita? Saan ba ini-invest yung perang ipapasok mo? Meron bang mga underlying asset dyan? May negosyo ba? Sino ba ang hahawak ng pera at magpapalago nito? For example, bigyan natin ng example yan. Unang-una, mutual fund. Ang mutual fund investment, dapat alam mo na pooled fund ito ng maraming investor. Minamanage siya ng mga fund managers, ini-invest siya sa stocks at bonds, at ang kita nito ang nagpapataas ng share price ng investment mo. At syempre, kumikita ito through capital appreciation or dividend.
Another example, REITs or Real Estate Investment Trust. Kung REIT ang investment mo, dapat alam mo na part owner ka ng mga income-generating properties. Listed ito sa stock market, kaya pwede mo siyang ibenta anytime. Kumikita ka through dividends from rental income ng mga properties na hawak nito at pwede ring tumaas ang value ng shares mo over time. Kapag hindi mo to alam, baka magulat ka na lang kasi biglang bumaba yung value ng investment mo at magpapanik ka kasi hindi mo nga alam kung paano ito gumagalaw in the first place. Another example, VUL or Variable Unit Link Insurance. Ito ay insurance at investment in one. So may life insurance ka dito, may fund allocation para sa investment, pero may charges sa simula. Kaya dapat pang long term ito. Kung akala mo ay purely investment to, baka ma-disappoint ka kapag nakita mong hindi masyado lumalago yung pera mo. Remember this, if you don't understand it, then don't invest in it. Hindi ka lang investor, shareholder ka. May responsibility ka sa sarili mong pera. So ask yourself, naiintindihan ko ba talaga kung paano ito gumagana? Because clarity builds confidence and confident investors make smarter decision. Third question, sigurado ba akong legal or registered ito? This is a very important one. Bago tayo pumasok, syempre dapat alamin muna natin kung legal ba ito. Dahil kahit gaano pa kalaki ang kita, kahit gaano pa ka-convincing ang kausap mo, kung illegal or unregulated ang investment, pwedeng mawala yan na parang bula. Because here's the reality, maraming investment scams ang magagaling mag-pretend na legit. May mga office address sila, may Facebook page, may testimonial videos pa, may mga seminars sa mga magagandang hotel, at minsan may mga contract signing pa. Pero pag dinoble check mo, wala palang registration sa gobyerno. Kaya alamin mo muna kung nakarehistro ba sila sa SEC, BSP o Insurance Commission. May official business permit ba? May DTI registration ba kung sila ay negosyo? May public disclosures ba or audited financials? Kapag sinabi nila na hindi naman kailangan ng SEC, wala naman silang mapakitang permits, pine-pressure ka na mag-invest agad-agad at sobrang taas ng promise returns. Naku po, baka po red flag yan. Kaya bago ka mag-invest, due diligence din muna as an investor. Mag-research ka muna at i-check mo muna. Pwede kang pumunta sa SEC website kung talagang registered ba sila. Pwede mo ring tignan kung may license ba sila to sell investment products. Pwede ka ring pumunta sa BSP or IC kung ito yung tamang regulator. If you are not sure, you can also consult a licensed advisor for a second opinion. Makikita mo din sa website ng SEC ang mga legitimate investment companies na pwedeng mag-alok ng investment sa public. If wala sa listahan nila ang ino-offer sa'yo, mas mabuting magtanong ka muna para sigurado. So again, don't forget to ask yourself, sigurado ba ako na legal to? Kasi kahit gaano kaganda ang kita, baliwala yan kung hindi totoo ang paglalagyan mo. Pang-apat na tanong, gaano katagal ko ba kailangang iwanan yung pera ko? This is all about time horizon. At huwag kang mag-alala, madali lang itong intindihin. Kapag sinabi mong time horizon, ibig sabihin, this is your timeline with regard to your investment. Gaano katagal mo ba kakailanganin ulit yung pera? Bakit ito mahalaga? Kasi ang uri ng investment na pipiliin mo ay nakadepende sa tagal ng pag-aantay mo. Hindi pwedeng short-term lang ang goal mo. Tapos nag-invest ka sa long-term investment or vice versa. Diba? Dapat match yan. For example, may short-term goals tayo. Kadalasan, 1 to 3 years. Itong mga example ay yung educational fund or travel fund. Dapat mga nasa safe investment yan. You can take much more of a risk. Pwede nating ilagay yan sa time deposit or money market funds. Meron tayong long-term goals, yung mga 5 years or more, for example. Meron tayo dito mga retirement, dream house, gusto mong bumili ng property, at syempre dapat nga nakamatch yan. That is where stock-based investments shine or any other aggressive investment because you have the time to take some risk. Anong pwedeng mangyari pag mali ang investment time horizon? For example, nag-invest ka sa stock market pero kailangan mo yung pera in the next 6 months. Bad timing. Bagsak yung market. E di mangyayari, you will be forced to sell at a loss. Sayang naman, di ba? Yan ang pwedeng mangyari kung hindi match ang goal mo at ang time horizon. Kaya dapat clear ito. Kailangan alam mo kung kailan mo kailanganin yung pera
para ma-match mo siya sa tamang investment instruments. Kasi magkaiba po ang investment at savings. Hindi mo pwedeng basta-basta hugutin ang investment mo without any consequences. Tandaan po natin, magkaiba ang nagtatabi sa nagtatanim. Pag tinatabi mo yan, pwede mo siyang kunin anytime. Pero kapag nagtatanim ka, merong mga harvest season. Fifth question, gaano kalaki ang pwede kong ilugi? Lahat naman tayo gustong kumita ng pera, di ba? Pero ang tanong, handa ka rin ba sa posibilidad na malulugi ka? Because every investment has risk. And yung risk dito is the possibility that your investment will lose in value. In fact, different investments carry different risk levels. And as a rule of thumb, the higher the risk, the higher the potential reward. The lower the risk, the lower the potential reward. For example, low-risk investment. Meron tayo dyan mga time deposit at government bonds. Pero mababa rin ang potential returns dito, di ba? Meron tayong mga moderate risk investment like bond funds, balance funds, Pag-ibig MP2. Sakto lang yung kita nila, hindi masyado malaki, hindi masyado mababa. Pero ang potential return naman ito, kahit papano, mas maganda sa mga savings accounts. Meron naman tayo mga high-risk investments, kagaya ng stock market, equity funds, cryptocurrencies, Bitcoin, REITs. Pwede ka ditong malugi ng mga 10% or 20% or more kung down pa ang market. Pero ang potential return, di ba? Mas mataas din. Lalo na if you stay long enough and the market recovers. So ask yourself kung alin ba dito ang kaya mong isikmura at yung makakatulog ka pa rin. Kung conservative ka, then don't go too much on high-risk investment. Kasi investing is not just about growing your money. It's also about knowing your limits. Paano ba malalaman kung anong klaseng investor ka? Meron po kaming free investor risk profiler quiz sa aming website. Makikita nyo po yung link dito sa description below. Malalaman mo dito sa quiz na ito kung ano ang risk appetite mo bilang investor at kung anong klaseng mga investment funds ang nababagay para sa'yo. So again, don't forget to ask yourself first, bago ka mag-invest, gaano kalaki ba ang pwede kong ilugi sa investment na ito? Because great investors don't just hope for profit. They prepare for the risk involved. Pang-anim na tanong, sino ang nag-aalok? May track record ba sila? Kasi kahit gaano pa kaganda ang presentation, kahit may mga charts pa yan, graphs at testimonials, kung hindi mo kilala o mapagkakatiwalaan ng taong nag-aalok, red flag po yan. Because behind every investment is a person or a company managing your money. Kung wala silang experience, license, o magandang track record, baka hindi nila alam ang ginagawa nila or worst, baka may masamang balak talaga. So tanangin mo, licensed financial advisor ba siya? Part ba siya ng registered company? Transparent ba sila sa risk? Willing ba siyang sagutin ang mga tanong mo o pinipilit ka lang mag-invest agad-agad? Itong kumpanya ba na to ay matagal na sa industriya? May reputation ba sila for educating clients, not just selling? Transparent ba sila with past performance and risk? Kung ang taong kausap mo ay palaging nagmamadali, hindi maipaliwanag ng maayos ang produkto na ino-offer niya, at worst, wala siyang lisensya o credential na maipakita, aba, red flag po yan. So again, ask yourself, sino ang nag-aalok? May track record ba sila? Dahil ang tamang tao, hindi lang nagbebenta, nagtuturo din dapat sila. Pang-pitong tanong, ano yung mga fees na kailangan kong bayaran? Let's face it, investing is not free. May mga fees talaga na kasama dyan. At kung hindi mo to alam in the first place, baka magulat ka na lang. So dapat alam mo to at dapat transparent din ang kausap mo about this. Bakit importante ito? Kasi kahit kumikita ang investment mo, kung mataas ang fees, bawas agad ang kinita mo. Dapat alam natin yan. At sa ilang cases, nalulugi ang investor, hindi dahil bumagsak ang market, but because hindi niya alam na may charges pa pala. The type of fees that you should watch out for is the entry fee or the front-end load. Ito yung fee na binabawas sa simula pa lamang ng investment mo. Meron din tayong exit fee or yung back-end load. Ito yung fee naman na babawasan or yung fee kapag nag-withdraw ka before a certain period. Kadalasan, may mga holding period ang iba't ibang investments. So, dapat alam mo to. Pangatlo, yung management fee or annual fees. Ito naman yung bayad mo sa isang fund manager for managing the investment. Usually, it's taken quietly
every year as a percentage of your fund value. Meron din tayong transaction fees para ito sa mga bibili, magbebenta, o magsuswitch ng investment. Kadalasan, nandito yan sa mga stocks, sa mutual funds, or sa insurance-linked investment. Panglima, meron din tayong hidden fees. Ito yung sobrang importante. Kasi kadalasan nami-miss out to o hindi na di-discuss. For example, yung insurance cost sa loob ng VUL, di ba? Minsan nami-miss yan eh. Admin charges at meron din tayong policy fees. Pang-anim, isa pa dito, syempre yung taxes. Mahalaga din na dapat alam mo ang impact ng mga taxes sa investment mo. Lalo na kapag kumita ito. Kasi baka iniisip mo ang pwede mong kitain. Pero hindi mo alam, meron ka palang taxes na dapat bayaran. So dapat bago ka mag-invest, alam mo din muna yung mga buwis na kasama. For example, sa stocks, dito yan sa Pilipinas, meron tayong 0.6% na STT or stock transaction tax kada trade. Pero ngayon, bagong-bago lang yan, 0.1% na lang ang STT. Meron din tayong capital gains tax or yung CGT. Usually, tax exempt for stocks sa PSE. Pero may mga tax sa real estate at iba pang investment or iba't iba pang assets. Meron din tayo sa dividends. 10% ang final withholding tax dito. Sa Pag-ibig MP2, syempre gustong-gusto natin to. Dahil wala itong tax, lalo na sa dividends niya. Pag-ibig MP2, tax-free ang dividends nito. Meron din tayong REITs. Meron ditong 10% tax sa dividends niya. Mutual funds and UITFs. Dito magandang-maganda kasi hindi taxable ang capital gains. Naka-waive po yan. So as an investor, dapat nagtatanong ka rin. Magkano po ba ang entry fee at exit fee kapag nag-invest ako dito? Meron po bang holding period dito? Ano po ba yung annual charges? May mga hidden or optional charges ba na dapat kong malaman? Important, magtanong po talaga tayo. Dapat alam na alam natin. Because transparency is a sign of legitimacy. Kapag malinaw at paliwanag sa fees, magandang senyales po yan. Pero kung puro kita lamang ang dinidiscuss, pero walang sinasabing charges or mga risk, kaduda-duda po yan. So again, ask yourself, ano ba yung mga fees na kailangan kong bayaran? Because when it comes to investing, what you don't know can cost you. Pang-8 tanong, paano ba kumikita yung investment? This is very important din. Maaring simple lang yung tanong, pero maraming Pilipino ang naglalabas ng pera nang hindi man lang alam kung saan manggagaling ang kita. Narinig lang yung returns, okay, game na. Pero dapat alamin muna natin, paano ba kikita yung investment instrument? Delikado po yan eh. Kung hindi mo naiintindihan how it earns, you don't really understand the investment. Meron po tayong 2 major ways your investment can grow. Unang-una dyan, capital appreciation. Pangalawa, income or yung cash flow. Maganda, i-discuss din po muna natin. Capital appreciation. Ito yung pagtaas ng value ng asset mo over time. Buy low, sell high. Example, bumili ka ng stock at 5 pesos per share. After 2 years, naging 10 pesos per share. Now, that is a 100% return on income. Pero tandaan na, hindi po ito guaranteed. Pwede ring bumaba ang value. It depends on the market performance. Pangalawa, yung regular income or yung cash flow. Ito yung kumikita ka, nakakatanggap ka regularly kahit hawak mo pa ang investment mo. Kumikita ka kahit hindi mo binebenta. Ang example po dyan, unang-una ay dividends from stocks or mutual funds. Interest from bonds or time deposits at rental income from a real estate property. Di ba kapag meron ka ng mga yan, you get cash flow without selling your investment. Basta hawak mo lang sila. So very important, alam mo dapat yung source of returns. Kapag may nag-aalok sa'yo ng investment, tanungin mo agad, saan po ba manggagaling yung kita? Paano po ako mababayaran? May fixed interest rate ba to or market-based ba? May actual income ba or paper gains lang? So watch out for vague answers like, sure yan, okay lang yan, wag mo na itanong. Dito kumikita lahat ng clients ko eh. Guaranteed to, kahit stock market. Isa pang mga palaging sagot yan. Naku, secret system namin yan. Basta sure yan, effective yan. Sigurado magdodoble yung pera mo in 3 months, di ba? Yung mga ganyan pong sagutan, dapat consider natin na red flag yan. Kasi hindi mapaliwanag ng maayos eh. Dinadaan tayo sa mga mabubulaklak na salita. So again, ask yourself first, paano ba kikita yung investment mo? Because real confidence comes from understanding, not just
hoping. Pang-siyam na tanong, nagtanong ba ako ng ibang option? Normal lang naman sa atin na kapag may bibilihin tayo, kino-consider din natin yung ibang bagay at yung ibang options, di ba? Dapat mas lalo tayong masusi when it comes to investing kasi hard-earned money mo to eh. For example, di ba, bibili ka lang ng cellphone, syempre tinitignan mo yung specs, yung presyo, yung warranty. Dapat ganun din tayo when it comes to investments. Check din natin yung fees, flexibility, risk and returns involved. Because the truth is, there is no one-size-fits-all investment. May bagay talaga sa short-term goals. May mas okay naman sa long-term goals. May mga low risk, may mga high risk. May mga flexible, yung iba may mga lock-in periods. Dapat naiintindihan po natin yan. At kung hindi mo ito titignan or kung hindi mo titignan ng ibang options, baka may mas bagay pala sa'yo na hindi mo nalalaman. Ito po ang tip ko dyan. Ask yourself first, alin ang mas aligned sa goals ko? Kumbaga sa pagkain, ano ba yung swak sa panlasa ko, di ba? Because the best investment is the one that truly fits your goals. Pang-sampo at panghuling tanong. Ready na ba akong mag-invest ngayon? Kahit gaano pa kaganda ang investment opportunity, kung hindi ka pa ready, baka po pwedeng mauwian sa stress, pagkakamali o panghihinayang. So ngayon, paano mo ba masasabi na ready ka na talaga in the first place? Siguro i-breakdown natin to into 3 different aspects. Number 1, financial readiness. Siyempre, may pera ka ba? May capital ka ba pang invest? Meron ka na bang emergency fund? Meron ka bang coverage like life insurance or health insurance? O di kaya naman, baka naman may utang ka pang mataas ang interest or credit card debt, wala ka pang capability to invest. Kasi po, investing is not the first step. Dapat may strong financial foundation ka din muna. Pangalawa po dyan is emotional readiness. Kaya mo bang tiisin ang market ups and downs? Kapag bumababa ang investment value mo next month or in the next year, di ba? Magpapanik ka ba at magbebenta agad? Baka hindi kaya ng puso mo. Real investing requires patience, discipline, and a long-term mindset. Pangatlong aspect po dito is knowledge readiness, information. Di ba? Naiintindihan mo ba talaga yung investment? Nasagot mo ba lahat ng 9 questions bago to? Clear ba sa'yo ang risk, potential returns at time horizon? Kung kulang ka pa sa information at hindi ka pa komportableng mag-invest, syempre maganda mag-research ka muna to make yourself comfortable. So again, don't forget to ask yourself, ready na ba akong mag-invest ngayon? Because investing is not just about money, it's also about discipline, commitment, and responsibility. Congratulations if you have made it this far. Because believe it or not, many people skip these steps and jump straight into investing without asking these questions and answering them. So let's quickly review the 10 questions that can save you from a bad investment. Unang-una, para saan ba ang investment na to? Ano ba ang goal? Ano ba ang purpose? Pangalawa, naintindihan ko ba kung paano ito gumagana? Number 3, sigurado ba akong legal ito? Naka-register ba ito? Pang-apat, gaano katagal ko ba kailangang iwanan yung pera ko? Or ito yung time horizon, so to speak. Number 5, gaano kalaki ang pwede kong ilugi? Ito naman yung about the risk involved or risk management. Pang-anim, sino ang nag-aalok? May track record ba sila? Pang-pito po, yung fees naman. Ano ba ang mga fees na kailangan kong bayaran? At pang-walo, paano ba kikita yung investment? Number 9, nagtanong ba ako ng ibang option? At pang-10 at pinakahuling tanong, ready na ba akong mag-invest ngayon? These are more than just questions. They are your checklist for peace of mind and they can be your shield against bad investment decisions. Remember, investing is not a race. It is a journey. Ask the right questions today and your future self will thank you. Kung hindi ka pa sigurado at hindi ka pa rin komportable sa pag-i-invest, baka maganda po na may makausap ka muna. Because yes, it's great to watch videos like this, but it is even better when you are guided by someone who truly understands your unique goals. Dito po sa Ramber Financials, ayan po ang ginagawa namin. We have a team of licensed financial advisors and we also offer free financial consultations. So again, if you still need help or if you have any questions, drop a comment below and we are happy to assist you.
Muli, maraming salamat po sa aming mga subscribers at kung ikaw ay bago dito, please be part of our growing RFF community by subscribing to our YouTube channel. With that mga ka-RFF, this is Morgan De Guzman again. Maraming salamat po. God bless. At kita-kita po ulit tayo sa susunod naming video.